3 sa bawat 5 Pilipino ang nabibiktima ng tinatawag na cybercrime. Batay po yan sa pag-aaral na masumulat ng House Bill 5808 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na ngayon pasado na sa third and final reading sa Kongreso. Sa oras na maisabatas ang anti-cybercrime bill, nahaharap sa mabigat na parusa ang mga mapapatunayang lalabag dito. May report si Haji Rieta. Na-impluwensyahan daw ng mga kaibigan ang physical therapist na si Michael, di niya tunay na pangalan, na gumawa ng kanyang sariling Twitter account. Dito raw kasi silang nag-uusap ng mga kaibigan. Madalas din siyang mag-retweet ng mga binabasa niyang Bible verse. Pero laking gulat niya na isang araw ay mag-iba na ang laman ng kanyang Twitter account. Bigla ko na nag-browse yung profile account ko, tas meron nang nakalagay, na-change na yung bio ko. Yung bio ko, happy-go-lucky guy. Tas napalitan na ng happy-go-lucky gay guy. Ayun, nagulat ako. Ilang beses daw niyang pinalitan ng kanyang password, pero hindi tumitigil ang mga malalaswang post sa kanyang account. Suspecha niya na hack ang kanyang account. Parang natatakot na akong mag-Twitter kasi wala na yung privacy eh. Tsaka nakakasira siya, especially sa pagkatao ng isang tao. Ang ganitong naranasan ni Michael, may tuturing na isang cybercrime. Sa Kamara, pasado na sa third and final reading ang House Bill 5808 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. The world now is getting smaller with globalization, and crime is not limited anymore within our boundaries. No? With the availability of computers and new technology, crime can be done anywhere through the web. Ayon kasi sa kanilang pag-aaral, 3 sa kada 5 Pilipino ang nabibiktima ng cybercrime. Cybercrime din na may tuturing ang illegal na pagpasok sa isang account, illegal interception, data interference, computer forgery, cybersex, illegal na paghihingi ng donasyon sa internet, paninirang puri sa isang tao gamit ang internet, pagbabanta at pangbablackmail. Parusang pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at multang 1 milyong piso ang naghihintay para sa nasa likod ng cybersex. Reclusion temporal naman o pagkakulong ng hanggang 20 taon at multang 1.25 milyong piso ang parusa kung mahatulan sa child pornography. Sa ilalim ng panukalang batas, bubuo rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na siyang takbuhan ng mga biktima ng cybercrime. I hope this law will really deter, and it's a wake-up call for everyone. Kasi now they're able to do it kasi walang batas eh, di ba? But now, the laws may remedies na. Nauna nang naipasa ang Senate version ng naturang panukala. Sa susunod na linggo, nakatakdang pag-usapan ito sa isang bicameral meeting bago aprobahan at ipasa sa Pangulo para maging ganap na batas. Haji Rieta, GMA News.